Magandang panahon sa inyo mga ka-tax. Kahapon ay nakasuhan po through media, kinasuhan sa media ng BIR si Solem Yusep at si iba pang mga alleged tax evader. Sa media muna kinasuhan bago ho sa DOJ. So pag-usapan nga ho natin yung critical at napapanahong topic, ang BIR tax evasion. Tinitlean ko po itong Ambushed by BIR tax evasion. Pakibasa lang po ito at ito ay valid and binding sa lahat po ng nakakabasa nito. Okay. Para ho sa mga may problema sa letter of authority, subpoena duces tecum and assessment notice na para sa 2011 and prior years. Kung gusto po ninyong makakuha ng libreng tax consultant, ito po yung nire-recommenda ko sa inyong tax consultant na hindi po kayo iiwanan. Available po yung kanyang help and assistance anytime, anywhere. Successful tax practice roadmap. Tutulungan po kayo niyan. Libre po yan, libre. So let us go to the tax evasion weapon number 1. Ang unang weapon ng tax evasion ay yung ipakukulong daw kayo under the penalty of perjury under section 267 ng National Internal Revenue Code or NIRC. Ang ibig po sabihin niya, nagsinungaling kayo sa ginawa niyong tax return. Kaya ang sabi ng BIR, ipakukulong kayo ng perjury, 6 months imprisonment po yan under our revised penal code. Ano po? Perjury. Pero sabi po ng mga ibang lawyer, wala naman daw pong nakukulong sa perjury kasi pwede naman po yung community service at yun lang po sinasabing may parol po. Weapon number 2. Yan. Ito po yung section 254. Ang sabi dito, kayo daw po ay may willful attempts. Ang mabigat dito ay yung willfully. Yan. Pag-usapan po natin yung term ng willfully. Attempt pa lang hindi pa kayo naggagawa. Attempt pa lang, willful attempt o willfully attempts. Pwede na po kayong kasuhan. Ako po bilang teacher, instructor ng taxation po, ako sinasabi ko, magbayad ng buwis. Kasi kahit na ma-acquit kayo dyan sa tax evasion case nyo, babayaran nyo pa rin yung buwis. So, ayan po, naka-underline. Basahin nyo. So, wala kayong kapana-panalo. Tabla at tabla lang ang panalo ninyo. At ang pangatlong weapon po ng BIR ay ito po. Failure to supply correct return. Correct information. Failure to file return. Ayan. Supply correct and accurate information. Pwede ho kayong kasuhan ng tax evasion. Pero kung titingnan po ninyo, ang sabi dyan, who willfully fails. Who willfully fails. Paulit-ulit. So, yung term na willful ay kailangan nating pag-aralan para malaman natin kung yung isang tao o taxpayer ay subject po sa tax evasion charge or allegation. So, ano po ang element ng tax evasion? Under the BIR Rule RMO 15-95, the end to be achieved, that is, the payment of less tax than that known by the taxpayer to be legally due. Okay. So, underpayment ng taxes. Number 2, ito po ang pinakamabigat. The accompanying state of mind which is variously described as being evil, in bad faith, deliberate, and not accidental or willful. Ibig sabihin, kumbaga sa murder, meron kang plano beforehand na hindi magbayad ng buwis. And number 3 is the overt act or scheme used by the taxpayer. O di ibig sabihin, dapat patunayan ng BIR na merong overt act na na-perform or scheme na ginamit ng taxpayer
to achieve the non-payment of taxes to be due, which must be tainted with element of deceit, misrepresentation, trick, device, concealment, or dishonesty. Mahirap pong patunayan yung dishonesty. Lahat naman kaalos ng kahit na yung namumuno, mayroong problema dyan. So, yan po ay nasa RMO 15-95. So, pag-aralan po natin, papaano ba papaano yung mga may tax evasion charge o potential tax evader makakaiwas sa tax evasion charge. Una, dapat i-determine mo na mayroong BIR illegal act, yung BIR examiner. Kasi ito po yung rule. Sabi ng ating batas, the state shall be legally bound and responsible only through the act performed in accordance with the Constitution and laws by its duly authorized representative. The state shall not be bound by the mistakes or error of its officers or agent in the exercise of their function. Ibig sabihin, kung ang ginawa po ng isang revenue officer ay illegal, hindi po yung pwedeng gamitin ng state. At hindi po yung pwedeng i-bind niya yung state, paging enforceable against the state. So, kung hindi siya enforceable o binding against the state, definitely hindi siya binding sa taxpayer. So, anong ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kapag ganitong merong tax evasion charges, na pwede naman patunayan na hindi naman talaga tax evasion, negligence lang, hanapan natin yung BIR examiner ng mga illegal act na kanyang ginawa para ma-reach niya yung sinasabi niyang allegation na tax evasion. Now, ano yung constitutional limitation? Ano yung gagamitin natin? Simple lang, nasa constitution. Kasi binanggit kanina, dapat yung action daw ng BIR examiner ay within the constitution and law. So, siyempre, ano gagamitin natin? Yung pinakamataas, yung constitution. Ano ba nakasulat sa constitution? Ito po nakasulat. The rule of taxation shall be uniform and equitable. Therefore, before magkaroon ng taxation, there must be rule. And the rule must be uniform and equitable. O, kung walang rule, di walang taxation. So, ang rule, sabing ganyan, must be uniform and equitable. Pare-parehas at pantay-pantay. Uniform at equitable. So, kailangan hanapin natin ano yung rule na na-violate ng BIR examiner. O, ito po yung binabiolate usually, Bago po kayo asikasuhan ng tax evasion charge o allegation ng tax evasion charge, ito po dapat ginagawa nung revenue officer, under Revenue Regulation 12-99. The revenue officer who audited the taxpayer records, o definitely meron mo ng auditing, shall among others state in his report, o may report, whether or not the taxpayer agrees with his finding, o there will be a meeting between the revenue officer and the taxpayer kasi ipe-present niya yung report niya after ma-audit niya yung records ng taxpayer. Ang liwanag, With his finding, agrees, mali ito, agrees, that the taxpayer is liable for deficiency tax or taxes. If the taxpayer is not amicable, based on the said officer submitted report of investigation, the taxpayer shall be informed in writing by the Special Investigation Division. Kasi usually po, ang nagcha-charge ng tax evasion yung Special Investigation Division or yung National Investigation Division. Okay? So, maliwanag. Una, bago magkaroon ng tax evasion, merong auditing ng BIR, ng taxpayer records. Pangalawa, gagawa ng report of investigation yung revenue officer. Pangatlo, yung report niya ipapakita niya sa taxpayer. Pang-apat, mag-uusap sila ng taxpayer kung totoo o valid yung report niya. Pag hindi sumagot yung taxpayer o hindi amenable, saka pa lang siya magpa-file ng report sa kanyang boss. O, tingnan natin, ano yun? Paano nagkakaroon ng tax evasion charge? Una, dapat may letter of authority. Sino mag-iimbestiga niyan? Hindi naman lahat ng revenue officer pwede mag-imbestiga. Ang revenue officer ay itinatalaga o ina-appoint ni commissioner. So, si commissioner lang po ang may karapatang pumirma ng letter of authority pagdating sa tax evasion. It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. April, ano nga ba ngayon? April 5 ngayon, So, after ma-issue yung letter of authority, batay doon sa nakita natin,
magkakaroon po ng report of investigation na dapat ipakita po sa taxpayer para ma-verify naman ng taxpayer kung tama po yung report of investigation. So ito yung mga ginagamit ngayon ng BIR, hindi pinakikita po yung report of investigation sa taxpayer. Tapos magkakaroon po ng informal conference, magmi-meeting po yung revenue officer at saka yung taxpayer para malaman po kung tama yung ginawa nila. Tapos po magkakaroon po ng assessment notice. Pag hindi na po sumagot yung taxpayer, pwede na po siyang kasuhan sa DOJ ng tax evasion. Yan po yung due process. So ano ang nire-require ng RR 12-99 prescription period? Sabi dito, pwede naman daw pong magkaroon ng extrajudicial settlement ang taxpayer's criminal violation. Bakit hindi mo na yun i-apply bago tirada ng tax evasion? Ayan po, maliwanag, rule na ginawa ni Commissioner at pinirmahan ng Secretary of Finance. Ay, Diyos ko. Maawa kayo sa mga tao. Tumingin muna kayo sa salamin para malaman nyo kung kayo ay malinis. Bago kayo bumato ng unang bato, tingnan nyo muna yung sarili nyo kung malinis kayo. Ayan. Ito po yung due process kanina. Ang ibig ko lang sabihin, dun sa rule na binasa natin kanina, ganito. Pagkatapos kayong makareceive ng LA, ang pwedeng gawin po ng taxpayer ay, ang tagal po nitong, ang pwede po niyang gawin ay ito. 1, makipag-compromise na po siya ng kanyang tax liability bago dumating yung ROI. Or, pag dumating na yung ROI, bago dumating yung NIC, compromise uli ng kanyang tax obligation. Or, bago dumating yung NI assessment notice, makipag-compromise na. Or, bago mag-file sa DOJ, makipag-compromise na. Kasi po, yun po yung pribilehiyo na ibinibigay ng batas natin. Okay. Ulitin ko lang po. Ito po ay mapapa sa inyo kung mabasahin ninyo at susunod po kayo dito po sa 1 to 5 rule ni Katax TTM. Pag hindi ko kayo sumunod dyan, mapopurpit po yung binigay ninyo at hindi ko kayo makakatanggap niya. Okay? Kung gusto nyo po akong gawing trainer or tax mentor po ninyo, pwede ho kayong pumunta sa aking katax.etm Facebook para ho kontakin ako o sa Kataxpayer channel at YouTube. At kung gusto nyo po maging tax consultant or tax accountant, 15 sessions lang po. Pwede na po kayo. Ito po ay napapanahon at relevant sa ating kasalukuyang sitwasyon. Ang aking email address ay kataxpayer@gmail.com. I-text nyo ako sa aking cell number 0922-801-0922. Tawagan nyo po ako sa 569-2885, 569-2886 at 569-2887. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood itong aking video.